purihin ng Panginoon. Maraming po salamat mga kapatid sa inyo pong pag-awit para sa Kanya. Mahilingan ko po muli na tayo po ay magsitayo. At bago ho natin basahin ang ating pong text ngayon pong umagang ito, in the book of Numbers, chapter 24. So tayo po muna ay lumapit muli sa Panginoon sa panalangin. Our dear God and our loving Heavenly Father, dalayan ko, Panginoon, na bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na handang magsakripisyo katulad po ninyo. Dalayan ko, Panginoon, that you will be pleased with the offerings of our heart. At sa pamagitan na ay mga labi, Panginoon, kayo po ay aming maitaas. At higit sa lahat, sa pamagitan na aming buhay ng pagsunod sa iyo, bigyan mo kami, Panginoon, ng biyaya, Panginoon. Puspusin mo kami, Panginoon, ng inyong pong banal na Espiritu, upang kami po, Panginoon, ay tunay na masabi po namin na kami po ay inyo pong pinagpala. Maraming pong salamat sa aming Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng Kanyang katubusan, kami po ay nawala sa sumpa ng aming paglabag sa iyong pong kautusan. At dalayan ko, Panginoon, na ipalalam mo muli sa amin ang katotohanan ito, this reality in our life po, Panginoon, that is higher than anything, any circumstance na amin pong nararanasan. At dalayan ko, Panginoon, na tunay na kami po ay masabi po namin, we are blessed. This we pray in Jesus' name. Amen. At basahin po natin sa mga bilang or the book of Numbers in chapter 24, verse 15 hanggang 19. Numbers chapter 24, verse 15 to 19. Okay, so basahin po natin sabay-sabay. These are just a few verses. At basahin po natin ng, of course, malakas at meron pong pangunawa. Numbers 24, verse 15 to 19. At ito po ay nagsimula, and he took up his parable. Ready? Begin. And he took up his parable and said, Balaam, the son of Beor, hath said, and the man whose eyes are open hath said, He had said, which heard the words of God, and knew the knowledge of the Most High, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open. I shall see him, but not now. I shall behold him, but not nigh. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. Shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth. And in Edom shall be a procession, Seir also shall be a possession for his enemies, and Israel shall do valiantly. Out of Jacob shall come he that shall have dominion, and shall destroy him that remaineth in the city. May the Lord bless His word. Maaari po tayo magsiupo. Ang mga salita po na ating binasa, ito po ay hula, ito po ay pangako ng Panginoon, at ang ginamit po ng Diyos upang bigkasin ang mga salitang ito. These words were spoken by a man that is not in heaven right now. Yes, so hindi po siya
kasama ng Panginoon. As far as we know from the New Testament, ito pong si Balaam ay hindi ho nakakakilala sa Panginoon. So this speaks about the future blessings of the Lord on His people. At ito pong mga salitang ito, they are considered as an oracle or in some translation, parable. It's a message, okay, that comes from the Lord na pinapakita po na ang Panginoon ay hindi titigil sa kanya pong pagiging matapat na pagpalain ang kanya pong bayan sa kabila po ng kanilang mga kabiguan at pagsuway sa Kanya. At sa huli, makikita po natin na ang pagpapalang ito ay makikita po natin sa ating Panginoong Hesus na ating pong Hari. Happy New Year po sa inyong lahat. Baka makalimutan kong batiin po kayo. So let me be the first, if not one of the first to greet you. At ang bilis, natapos na yung 2024. At ilang araw na lang po, we are in the New Year. Another 12 months na iikot po tayo sa araw. At hindi ho natin alam kung ano ang mga bagay na mangyayari. But then we have plans, we have some decisions na kailangan po natin gawin. And so ang katanungan po is that how should we live? How would we live? Paano tayo mabubuhay kung alam natin kung ano ang mangyayari? Let's say about 1400 years into the future. So ano yung mga decisions na gagawin natin? Ano yung mga plano natin? Kung alam natin, nakakasigurado tayo sa mangyayari 1,400 years ahead. Okay, doon lang Hindi bukas, hindi next year, that far into the future. Sabihin yung pastor, patay na tayo nun. Wala na tayo nun. So, it doesn't matter. Okay? Kung alam mo kung ano yung mangyayari, that far into the future, because it doesn't have an impact. Well, yes it does. Okay? In fact, even beyond, 1,400 years. Okay? Dapat meron po itong bearing sa ating buhay ngayon. So I'll begin with the principle po and then the application. So I usually give the text yung narrative po. But alam niyo po, tayo po ay totoong pinagpala ng Panginoon. Blessed, okay, is the word So ito po ay past tense. So tinanggap na po natin yung pagpapala ng Panginoon. Bilang mga manampalataya kay Kristo Jesus, ay inalis na po ng Panginoon ang sumpa ng kautusan na ating pong nilabag. You see, pag lumabag ka sa kautusan, meron pong penalty yan. Diba? Meron pong fine yan. Okay? When you violate God's law. Diba? Natubos na po. Okay? Kumbaga sa lisensya natubos mo na. At ang nagbayad ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. So wala na ho tayong dapat ikatakot, di ba? Sa anumang sumpa. Okay? Na anumang bagay po na mangyayari po sa atin, because we are in Jesus Christ,
we could say all things, Romans 8:28, all things work for good. So, hindi ho tayo sinuwerte, tayo po ay pinagpala. Hindi ho tayo sinumpa. Hindi ho tayo minamalas. Okay? So, kung ano man po ang mangyari, whatever outcome is not determined kung ano yung ginawa natin, di ba, o hindi natin ginawa, di ba? So, may mga bagay that we make some wrong decisions, of course, and there are consequences sa ating pong actions. Pero, make no mistake about it, God cannot be manipulated, into blessing us. O sabihin natin na upang tayo po ay makaranas ng mga bagay na hindi natin gusto na mangyari. So, huwag niyo pong isipin na pag may mangyari masama, kasi nagwalis ako so masama yun Di ba? Dapat di ako nagwalis. O hindi kasi ako nagsuot ng polka dots. Okay? Ba't ba nakalimutan ko magsuot ng Saka bawal maglaba. Okay? Hindi ka dapat naglalaba. Well, okay. Bilang mga Kristiyano po, hindi na ho dapat tayo nag-iisip ng ganung mga bagay. Kasi tinubos na po tayo ng Panginoon doon sa pinaka matinding sumpa ng kasalanan. Na hindi lamang sa panahon natin, kundi sa habang panahon ay hindi na ho natin pagdurusahan. So that's the principle, okay? And I gave some application patungkol po dyan. So, balikan po natin yung binasa po nating teksto in Numbers chapter 24. Ito pong Israel, ay patapos na sa kanila pong 40 taon na paglalakbay. Okay? Patungo sa Promised Land. So, tandaan po natin, sila po ay pinalaya ng Diyos sa Egypt, where they were slaves for 400 years. At kung titingnan po natin kung sila po ay dumiretso ng Promised Land, 1 week lang yun. Pero bakit sila po ay inabot ng 40 years na paikot-ikot, di ba, sa desert? Kasi nga po, hindi sila nagtiwala kay Yahweh. Hindi nila pinaniwalaan. Biro mo, inalis sila ng Panginoon at binigyan ng salot, ito pong Egypt. Okay? Ito pong mga plagues. At binuksan po ng Diyos yung Red Sea. Isipin niyo yan, Tapos hindi sila naniniwala na kaya silang dali ng Panginoon sa Canaan. So, patapos na po ito. At yung mga nagduda sa Panginoon na hindi kaya ng Diyos, bumalik na tayo sa Egypt. So, nangamatay na po sila. They have already died. Okay? At ito pong bagong generation ang siya pong papasok sa Promised Land. So sila po ay nasa boundary o nasa border nito pong bayan ng Moab. So 2 bayan na po yung tinalo nila sa kanila pong papunta sa Canaan. Ang sabi po ng Panginoon sa Deuteronomy 2 verse 9. So ito pong mga taga Moab, yung lupain po nila, hindi ito yung Promised Land. Okay? And the Lord said unto me, to Moses, distress not the Moabites, neither contend with them in battle, for I will not give thee their land for a possession,
because I have given it to Ar, unto the children of Lot for a possession. So ito po mga Moabites, ito po ay descendants ni Lot. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. Si Ruth, okay, is a Moabite. So wala silang problema sa mga Moabites. So andun lang sila sa border, nagtayo sila ng mga tents doon. Kaya lang, ito pong si Balak, king of the Moabites, medyo kinakabahan siya kasi tinignan niya yung mga Israelites, ang dami nila. About 2 million. And he saw how organized, okay, yung mga tents nila, So, andun yung tabernacle sa gitna, and then naka-arrange po yung kanilang mga tents, according to the 12 tribes. So medyo kinabahan si Balak, the king of the Moabites. Baka tayo ay girahin itong mga Israelites na ito. So alam niya hindi niya kaya. So ang ginawa po ni Balak, siya po ay umupa ng isang sorcerer, okay? Let's call him that, a soothsayer or a sorcerer para sumpain ito pong mga Israelites. Okay? So, babayaran kita. At ang pangalan po ng sorcerer o ng propeta na inupahan ni Balak para sumpain ang bayan ng Diyos ay si Balaam. Okay? But hindi ho nangyari yung gustong mangyari ni Balak. So yung kanya pong maitim na Balak, okay, sa Israel, ay nabalam, okay, ni Balaam. Sige, para maalala niyo po Ito pong si Balaam ay isa sa mga mahiwaga na tao sa Bible. Okay? Ito pong si Balaam, as I've said, nung umpisa po, siya nagsalita, nito pong Numbers 24, verse 15 to 19, hindi ho siya mananampalataya. Okay? At siya po ay isang bulaang propeta. He's a false prophet. Okay? At nakakapagtaka kasi siya po ay isang false prophet, isang bulaang propeta na nagsabi na totoo. Ayan. Ang sinungaling pwede rin magsabi ng totoo. You just have to be objective, about it. Okay? So, siya po ay bulaan. Siya po ay nagsabi ng katotohanan, yung binasa po natin. At isa pang nakapagtataka po, sinasabi po ng Bible that the Spirit of God came upon him. So, paano nangyari yun? Isang hindi mananampalataya, isang bulaang propeta, at ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa kanya. However, this is not the first time that this will happen. Okay? You see, sa Old Testament po, pwede na ang Diyos ay kasihan o He can make puspos o fill. Okay? Anyone, kahit hindi po sumasampalataya sa Kanya. But this is not permanent. Okay? Sa New Testament po, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa mga mananampalataya permanently. However, in the Old Testament, kung ito man po ay mangyari sa mga hindi totoong sumasampalataya sa Kanya, umaalis din. Case in point, si Haring Saul. Okay? He prophesied by the Spirit of God, pero umaalis din sa Kanya. At malamang po, King Saul was not a genuine believer. So, mahiwaga po
ito pong si Balaam. Siya po ay isang prophet for hire. Ibig sabihin, pwede mo siyang upahan, di ba? Para sabihin natin magbigay ng swerte o magbigay ng sumpa kung kanino man. Ito pong si Balaam, he practiced divination or sorcery. Tinitingnan niya yung mga bituin, yung mga horoscope, okay? And nakapagbibigay siya ng advice based on the movement of the stars and of nature. Yeah, kung ano bang gagawin mo para maging maganda yung inyong swerte. Isa pa hong bagay na masasabi po natin na nasa isip ni Balaam at marami, he thought that God could be manipulated like the pagan gods. So in other words, iniisip niya po na si Yahweh, katulad ng ibang mga Diyos-Diyosan, ay pwedeng bulahin, pwedeng, magbigay ka lang. At dito sa 23 verse 1, sabi niya kay Balak, maghanda ka ng 7 baka. Okay? Mag-aalay tayo kay Yahweh. So thinking na mag-alay ka lang, di ba, ng mga baka, magtayo ka ng mga dambana, ay makukuha mo na yung gusto mo. Okay? Pwede mong suhulan. God can be manipulated, either into blessing or cursing. So, yun po ang kanyang paniniwala. At kaya nga siya po ay nagpaupa dito kay Balak to curse the Israelites. Isa pong bagay na makikita po natin, Balaam had a knowledge of the God of Israel. Alam niya, kilala niya si Yahweh. Binanggit niya yung pangalan, okay, Lord, capital L-O-R-D. So he knows the God of Israel. And here sa binasa po natin, sa verse 16, he had said, which heard the words of God, and knew the knowledge of the Most High, which saw the visions of the Almighty. So ito pong bawat katawagan po sa Diyos, God, that's El, at the Most High is Elyon, and Almighty is Shaddai. These are titles of the Lord na alam pa nila nung panahon po pa ni Abraham. Dahil ito pong by the way, ito pong si Balak, siya po ay taga lugar na malapit dun sa lugar ni Abraham. Today, it's part of modern day Syria and Turkey. Ayon po sa aking pagsasaliksik. So makikita po natin na alam niya that Yahweh made a covenant with Abraham to bless him and to bless those na pagpalain yung magpapala kay Abraham. And this knowledge of God's name and the Lord's covenant with Abraham, ito pong knowledge na ito, nasa kanila na for about 600 years. Okay? So naipasa na po sa kanila at this time. At isa po sa mga nabasa po natin sa verse 17, about this prophecy patungkol sa Israel na sinabi ni Balaam, I shall see him but not now, I shall behold him but not nigh. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth. And so makikita po natin, nakita niya sa hinaharap, Israel would have a king. Ngayon, wala pang king. Okay? Si Moses andyan pa. But 600 years, or 500 years, before Israel's first king, si King Saul,
So nakita na ni Balaam na magkakaroon sila ng monarchy, ng hari. Yun po ang sinisimbolo po ng star at ng scepter. At ito pong prophesying ito ni Balaam is about 1400 years before the birth of Christ. Dahil ultimately, ang tinutukoy po ritong star, okay, is Jesus. Okay? The Messiah. Jesus Christ. And so makikita po natin, nasa Kanya ang lahat ng mga information na ito, ng mga kaalaman nito. And yet, Balaam, he didn't believe the Lord. He didn't trust in the Lord. Hindi ho siya sumasampalataya sa Panginoon Diyos, kay Yahweh. Sa kabila po nito, siya po ay nagpaupa kay Balak upang sumpain ang Israel. Ngunit, siya po ay pinigilan ng Diyos. Okay? Ang Diyos po ay nangusap sa kanya. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong isumpa kung yung mga pinagpala ko. So, ilang beses po, okay, na nag-attempt ito pong si Balaam. In fact, 4 times na nakipagkita siya kay Balak. Okay, at nakikita nila sa isang mataas na lugar, nakikita nila yung mga Israelites. Ayan, sumpain mo na sila. Pero imbis na sumpa ang lumabas, blessing. Okay. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Di ba? So, matigas din ang ulo kasi ni Balaam. Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang makipagkita dito kay Balak kasi hindi mo pwedeng sumpain yung bayan ko na aking pinagpala. Pero tumuloy pa rin. Nakita nung kanyang donkey. Medyo katawa-tawa po itong kwentong ito. Na nagsalita yung donkey. Na kanyang pinalo. Pinalo niya talaga yung kanyang donkey kasi ayaw sumunod sa kanya. Okay? Ayaw tumuloy dun sa pupuntahan nila. Kasi nakita ng donkey, andun yung angel of the Lord na merong sword. Okay? So, sabi ni donkey, ayoko nga dyan. Okay? Nagsalita. Yung donkey, nagsalita. At ang kamangha-mangha, nung narinig ni Balaam na nagsalita yung donkey, sumagot naman siya. Okay? Pag meron pong hayop na nagsalita, tumakbo na ho kayo. Okay? Pero kinausap niya pa. Kinausap niya pa. Sabi ng donkey, huwag mo akong paluin. Meron akong rights. Okay? Pinagsilbihan kita, tapos, di ba? Iniligtas nga kita di ba? Sa kapahamakan. So, gayon pa man, pinahintulutan ng Diyos si Balaam na makipagkita kay Balak. But, sabihin mo kung ano yung sinabi ko sa iyo. So, instead of blessing or cursing Israel, Balaam did what the Lord told him to do and blessed them instead. Kasi po, imposible na sumpain yung pinagpala ng Diyos. And in this case, mga minamahal, meron pong tipan. Okay? Ang Israel with Yahweh. Na sa kabila po ng kanilang mga pagkukulang, mga kahinaan at kasalanan, pagtalikod sa Panginoon Diyos, hindi po maaaring bawiin ng Diyos yung kanyang pinangako kay Abraham that He will bless His children. And in Numbers 23 verse 19, God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, shall He not do it? Hath He spoken, shall He not make it good? Behold, I have received commandment to bless, and yet bless
I cannot reverse it. Sabi niya, posible. Kasi ang Diyos hindi sinungaling. Ang Diyos ay hindi maaring talikuran yung kanyang sinabi sa Israel. And so He said, I have received commandment not to curse but to bless. I cannot reverse it. Kahit inalok pa siya, okay, ni Balak na, bibigyan pa kita ng maraming pera, maraming ginto. Okay? Sumpain mo lang itong mga taong ito. Sabi niya, hindi pwede talaga eh. Okay? Because no amount of gold would be enough for him to curse whom the Lord has blessed. So, yung kayamanan, yung ginto. Okay? Hindi ho palaging blessing yan eh. Di ba? Maaaring maging sumpa yung yung mga kayamanan na ito. At ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin ni Balaam yung binibigay sa kanya na maraming ginto. Sabi nga po ito, house full of gold. Miro mo, bahay na punong-puno ng mga ginto, sabi niya. Hindi. Ayaw ng Panginoon. Because nakita niya po that the Lord in chapter 24 verse 1 of Numbers, and when Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he went not as other times to seek enchantments, but set his face toward the wilderness. And so, God was pleased to bless His people, Israel. At paulit-ulit sinabi niya po sa verse 8 of chapter 23, how shall I curse whom the Lord hath not cursed? How shall I defy whom the Lord hath not defied? 24 verse 13, if Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the commandment of the Lord to do either good or bad of mine own mind, but what the Lord saith, that will I speak. And so makikita po natin. Okay. Yes, okay. Hindi pa rin talaga siya masasabi natin, totoong sumasampalataya kay Yahweh, pero hindi niya magawa. Okay, hindi niya magawa. Kaya huwag tayong matakot na merong susumpa sa atin. Ayan, sinumpa ka ng kamag-anak mo, sinumpa ka ng magulang mo. Wala po yun. Kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, there's no more curse. Because God has already, blessed us. Natisipin, kaya nangyari sa iyan, kaya nangyari. No. Lahat po ng mga kasamaan po natin, past, present, and future, ay natabunan na po, natakpan na ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Pero gayon pa man, andyan pa rin si Balak, who was quite determined. At alam niyo po, ang sanlibutan, ang mundo ng mga hindi kumikilala sa Diyos, they want to see the Christian fail. Okay? That's a reality po, that we have to live in. Ikaw na Kristiyano, ikaw na sumusunod sa Panginoon, gusto makita ng sanlibutan na ikaw ay mag-fail. Either sa trabaho mo, o lalo na yung pagsunod mo at gagawin nila ang lahat na magagawa nila. Because they want to see you fail. Okay? But even then, okay, even though we may have some failures, God, is still unswerving. Okay? Hindi hulilis ang Panginoon sa kanyang blessing
sa atin. Because it is impossible. It is impossible to curse those whom God hath blessed. And so, since it is impossible, okay, so ano pa magagawa natin ngayon? Balaam. Okay? Paano ba yan? Ano bang ma-advise mo kung gusto mong kumita? So what Balaam did, is that he counseled Balak, since he could not curse Israel, pinayuhan niya that they seduce them. Okay. Balaam counseled Balak to seduce Israel. Sa Numbers 25, the next chapter po, Numbers 25 verses 1 to 3, ito po ang nangyari. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. And they called the people unto the sacrifices of their gods. And the people did eat and bow down to their gods. And Israel joined himself unto Baal Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. Ano po ang nangyari? Pinadala nila yung kanilang mga young girls. Okay, punta kayo doon sa Israel. Akitin nyo sila. At nung naakit sila, they were influenced, ano po sabi po dito, to sacrifice to their gods. Sa mga Diyos-Diyosan nila. So he could not curse them. Balak decided to corrupt them. Okay. And these Israelites, sabi po rito, is that they committed whoredom and sacrifice to other gods. Okay. At dahil po dito nagkaroon ng salot, sa Israel. Kaya nga po, the world will do anything to see us fail. And Israel failed here. Okay? And they committed this. Marami hong namatay in this breach at Baal Peor. Okay? Totoo, these are attractive, women. Okay? But they did not know Yahweh. And they were seduced into, worshiping other gods. And so because of that, many of them, pero mo, ilang araw na lang, ilang panahon na, papasok na sa promised land. And some of these people died. And so, he seduced them. He corrupted them because he could not curse them. So, balik po tayo kay Balaam. Okay? Si Balaam po ang nagbigay ng counsel. Siya po yung nagbigay ng advice. Sa Numbers 31 verse 16, Behold, this caused the children of Israel through the counsel of Balaam to commit trespass against the Lord in the matter of Peor. And there was a plague among the congregation of the Lord. And so that's the consequence po, that happened to them. Because ito pong si Balaam, gave the counsel, gave the advice to Balak, to corrupt them. Now, si Balaam po, I would like to make this statement po, na kung hahanguin po natin sa lahat ng alam natin kay Balaam. Balaam was a man who saw what was coming, yet chose not to believe and did not act
accordingly. So nakita niya na yung katotohanan, nakita niya na yung hula, nakita niya na kung ano yung mangyayari in the future. Okay? He saw what was coming, yet chose not to act accordingly. Di ba? Alam niya na itong Israel, pinagpala ng Diyos at may darating na isang hari that's going to bring judgment, upon them. And yet, he chose not to believe nor act accordingly. In Numbers 31, verse 8, "And they slew the kings of Midian beside the rest of them that were slain, namely Evi and Rechem and Zur and Hur and Reba, 5 kings of Midian. Balaam also the son of Beor they slew with the sword." All right? And this was confirmed later sa Joshua 13 verse 22. "Balaam also the son of Beor, the soothsayer, did the children of Israel slay with the sword among them that were slain by them." Alam niya na kung ano yung mangyayari sa mga tao. And yet, Balaam still joined himself to them, to the Midianites, yung mga kaaway ng Israel. Ang dami niyang alam. Alam niya yung past. Okay? He has knowledge of Yahweh, of Elyon, of Shaddai. Naipasa sa kanya ito. And he knows, what's in the future. And there's that prophecy of Jacob, that the scepter shall not depart out of Judah. And so makikita po natin, in spite of this knowledge of the future and of the past, ito pong si Balaam, ginawa pa rin niya yung hindi niya dapat gawin. Talagang matigas, di ba, ang ulo. He saw what was coming, but did not act, di ba, accordingly. Kasi alam mo na mangyayari, pag ginawa mo ito, pag sumama ka dito, ito yung magiging, di ba, consequence. Di ba? Alam mo yung, di ba? Halimbawa lang, di ba? Alam mo, bawal kainin yan, di ba? Alam mo na kung ano mangyayari. Di ba? Ma-allergy ka, ma-high blood ka, di ba? Somehow we have this foreknowledge, okay? That if we do this, this will happen. So alam na ni Balaam kung ano yung mangyayari, pero ginawa niya pa rin. At bakit? Bakit po? Ano kaya ang dahilan? Okay. And this is my, if I may speculate po, why Balaam did not believe in his own prophecy. Okay? Na sinabi niya, ito yung sabi ng Diyos. Okay? Huwag kong gawin yan. Huwag mong sumpain. And yet, hindi niya pinaniwalaan ito. Ano pong dahilan? Why did he choose to go the other way? I believe ito po yung isa sa mga reason, yung binasa po natin sa verse 17. "I shall see him, but not now. I shall behold him, but not nigh." The prophecy about the Messiah, of course, dapat natin maintindihan dito, darating pa lang ito. Hindi pa ito mangyayari. This is in the future. Sabi niya, "I shall see him, but not now." Not now. At yun po ang katwiran ng mga taong they won't decide for Jesus Christ. Totoo naman yan eh. Totoo naman yan siya sabi ng Bible. Kaya lang, wag muna. Wag muna ngayon. Not now. Not now. Masyado pang maaga. Okay? So he postponed.
he procrastinated. Alam nyo, ganyan tayong lahat eh. Kung hindi lang po sa biyaya ng Diyos, lahat tayo napahamak katulad ni Balaam. Na sinabi niya, totoo naman yan eh. Sumisimpati ako dyan, kaya lang, may plano pa ako eh. Marahil ito pong si Balaam, gusto niya pang makinabang doon sa kanyang craft, sa kanyang ginagawa, na tumanggap ng upa dito po sa mga taong ito, kahit magsinungaling siya sa kanila. Alam niya na hindi si Yahweh ang tunay na Diyos. And yet, sabi niya, darating din tayo dyan. Alam niyo, ang dami ko nakakausap na ganyan. Diba? Ba't hindi mo tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon? Alam mo, darating din tayo dyan. Wag muna ngayon. Wag muna. Diba? Pag ready na ako, sige, sasama ako sa iyo. He knew the truth. Okay? Pero nung dumating yung time na yon, napahamak po siya. So he procrastinated. He postponed. So ilang beses tayo nagpo-postpone, siya sabi natin, maybe next year. Okay, next year, pwede na. Once makagraduate ako, sige, okay. Makapagtrabaho ako, yeah, okay. So, not now. Balaam said, wag muna ngayon. Nag-enjoy pa ako. Of course, that's an application, okay? And we don't see that so much in the text. But malungkot kasi alam na alam niya. Ang dami niyang alam. But he did not act accordingly. Sabi sa Numbers 24, verse 4, and he had said, which heard the words of God, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open. Ano po sabi po rito? He heard the words of God. He saw vision of the Almighty. His eyes were open. In verse 15, and he took up his parable and said, Balaam the son of Beor had said, and the man whose eyes are open. And in verse 16, in the last part, sabi po dito, falling into a trance, but having his eyes open. Mulat po yung mata niya. Okay, dilat po siya, nakikita niya yung vision. Hindi ba? Bihira po noon na mabigyan sino man ng ganong pribileyo na you receive direct, revelation from God Himself. His eyes were open. Bukas yung kanyang mga mata. Pero ang problema, yung puso niya, sarado. Eyes open, but the heart is closed. So ito po yung warning sa atin. Di ba? Na mulat na tayo. Okay, alam na natin. Di ba? Ilang beses nating nakita, natikman na po natin yung biyaya ng Diyos. Pero ang puso natin, sarado pa rin. So let this be a warning to us na tumatanggap ng katotohanan. Okay? Pero hindi tayo tumutugon sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Your eyes may be open, pero wag mo isarado yung puso mo. Pero ano niyo po, sa kabila po nito, merong po mga nagbukas, hindi lamang ng kailang mga mata, kundi ng kailang mga puso. Naalala niyo ba yung mga magi? I think last week we talked about this, the magi, the wise men. Yung three kings. Naipasa po sa kanila itong mga salita, ito po mga oracles
Balaam. And unlike Balaam, ito po mga Magi's believed, and acted accordingly. Kasi nung nabasa po nila ito, there shall come a star out of Jacob. At nakita nila yung fulfillment, yung katuparan. Nakita nila yung star in Israel. And they knew that this star was a symbol of royalty. Okay? Di ba? Pag ikaw ay binigyan ng star, okay, ibig sabihin, okay, mataas ka, di ba? Minsan pag 5-star, okay, 5, the more star, the higher you are. Okay? And so it's a symbol of royalty. Kaya nga po ang flag ng Israel is Star of David. Yeah. At ang tinutukoy pong star na ito is Christ, the King. A King. The King is born in Israel. At ito pong mga wise man na ito, nung nabasa nila ito pong prophecy ni Balaam, diba, tinanggap nila, pinaniwalaan nila, pumunta sila ng Israel, hinanap nila si Kristo at natagpuan po nila at kanilang sinamba ang Panginoon. So makikita po natin na ang pagkilala po natin, ang pagsamba po natin kay Kristo bilang ating hari, okay, ang siyang magbibigay po sa atin ng yung ganap na na pagpapala. Okay. In acknowledging the lordship, the reign of Jesus Christ, mga minamahal, andun po yung blessing of acknowledging that He is the one who is absolutely sovereign. Yes, Jesus is our sovereign King. Na siya pong hinahanap po natin ngayon. At siyang kailangan po ng mundo ngayon na makilala po nila si Kristo Jesus bilang siyang Panginoon at Hari at tagapagligtas ng mundong ito. Because sa panahon po natin ngayon, we can sense the turmoil in our world today na talagang naghahanap po ang mundo ng leader. Okay? Wala po tayong righteous leader. Okay? So I'm sorry to say that po, kahit gaano po tayo kabilib sa ating mga namumuno po sa atin, there's no righteous leader. They're either corrupt, inefficient, or both. Pansin nyo ba yung nangyayari ngayon sa Syria? Okay. Wala na, umalis na yung kanilang leader. Diba? Sa South Korea, biro nyo, wala pa 1 buwan, 2 impeachment na. Diba? And it's uncertain. Sino ba? Sino bang presidente natin? Diba? Sa Canada, okay? May mga Canadian tayo, wala nang tiwala yung mga tao sa kanilang gobyerno. And I would even say, in the great United States, okay, they are also politically divided. Kasi alam niyo po, no matter how hard we try to have good government, we will always be disappointed. Alam niyo po, it is an impossible dream. Sabi ng awit, to reach the unreachable star. Yeah, okay. Kasi yung hinahanap po talaga natin na hindi natin kayang abutin. Okay. Even David, the greatest king of Israel, was a moral failure. So wala hong righteous and perfect leader. At yung nakita ni Balaam, the one who is coming, okay, shall rise out of Israel. And so mga minamahal, yun po yung totoong pag-asa po natin.
When is he coming? I don't know. But I'm sure he will come. Okay? Baka pag dumating siya, patay na ako. Kaya nga po. Okay? Kaya nga po. Kung alam mo kung ano mangyayari, as si Balaam, 1400 years before the birth of Christ. Okay? Kung alam niya yon, isip niya, wala na, patay na ako nun eh. Di ba? Baka iniisip mo, pag dumating si Jesus, baka wala na ako dito. Ang tanong, kinikilala mo ba siya ngayon bilang hari mo? Are you acknowledging His lordship? His kingship in your life? Sinisikap mo ba na gawin ang kalooban niya sa iyong buhay? Kasi yun po ang ibig sabihin ng king. Yung hari po, is also the lawgiver. That's what the prophecy also says. Sa Genesis, that the lawgiver shall come from the tribe of Judah. Si Shiloh, sinasabi po ito, Shiloh will come. That's Christ. And so mga minamahal, ang tanong po, He's not actually here yet. Okay? Pero binigay niya na po sa atin yung kanyang mga kautusan, yung kanyang pong kalooban. Ang tanong po, okay, are you acting accordingly? Alam mo na siya'y darating at maghahari. So paano dapat tayong mamuhay ngayon? Mamuhay tayo ng merong pagkilala sa Kanya bilang Panginoon at pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Pero, isip mo, hindi pa ako ready. Hindi pa eh. Okay. Totoo naman yan, pero not now. Okay? Not now. I still want to enjoy, certain benefits of this world. You are going to be disappointed also. Kung hindi mo kikilalanin si Jesus bilang iyong hari, bilang iyong Panginoon. Kung siya ang iyong tagapagligtas, siya rin ang iyong Panginoon at ang hari. Hindi ho pwede, tandaan niyo po yung sabihin ko, hindi ho pwede na kilalanin mo si Jesus bilang tagapagligtas, pero hindi mo siya susundin bilang iyong Panginoon. Kasama po yan eh. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ. Papasukin mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. Okay? Hindi pwedeng sabihin mo, may kumakatok. Sino yan? Ako ang Panginoong Hesukristo. Sige. Yung Jesus pwedeng pumasok, pero yung Panginoon, diyan ka lang Hindi pwede. Hindi po pwede. He has to be the Lord of our life. And so mga minamahal, sa biyaya ng Diyos. Okay? Alam ko mahirap. Mahirap. Hindi natin kaya. Tanggapin natin, mga minamahal, yung ating kahinaan. At ang Panginoon sa kanyang pangako sa atin. Di ba? Hindi niya po tayo iiwan. Okay? Kasi meron siyang covenant. Meron siyang bagong tipan sa atin. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Though we fail, okay, He will never leave us. Okay? Sa Hebrews chapter 30, I will never leave you. I will never ever leave you. I will not be afraid what man can do unto me. Tingnan natin yun. Okay? Tapos na po ako Wala na to sa Diba? Bonus na lang ito po Pero ito pong sabi ng Panginoon sa atin. Hebrews 13:5. Let your conversation, yung conversation po rito, is way of life, yung pamumuhay, be without covetousness. So mamuhay tayo na malaya sa kasakiman. And be content
Maging kontento daw po tayo with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Ito po'y salita ni Jesus sa atin. Hindi niya tayo iiwan. So that we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. So, andyan po yung takot natin sa ano ba yung mangyayari, hindi natin alam. Ano mang gagawin sa atin na ibang tao? Sasaktan tayo, iiwan tayo. They'll break our heart. Well, that may be true. But Jesus said, kasama mo ko. Kahit anong mangyari, I will never leave you, nor forsake you. Ito po, kung Kristiyano ka, ito po ay promise sa iyo na pwede mong, akin ito. Okay? May mga promise po sa Bible na hindi para sa iyo, no? Para sa Israel, para sa specific person. Pero ito po, sinasabi po sa atin, sa iyo ng Panginoon, sinasabi niya, I will never leave you, and the Lord is my helper, and I will not fear what man can do unto me. Take it to the bank, mga kapatid. Ito pong katotohanan ito. Let's pray. Thank you, Lord, sa inyo pong salita. Nawa ay maging sapat po ito, Panginoon, upang alisin ang anumang pangamba, anumang takot po, Panginoon, na ang mga mananampalataya na inyo pong pagpapala ay hindi kailanman isinumpa at susumpain. Adalayan ko, Panginoon, na maging panatag ang aming kalooban, Panginoon, sa pagkilala sa iyo bilang aming Panginoon at ng aming Hari. Buksan mo ang aming mga mata at higit sa lahat, buksan mo ang aming puso upang kayo po ay kilalanin. As such, maraming po salamat. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus.